From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang number one balaod sa Espiritu, mao ang balaod sa pagtuman. Nay mga balaod sa Espiritu, ay nasubay nato. Nay balaod sa paghatag, kinsa sa inyo gustong malampuson sa financial. Tanang mga anak sa gingharian sa Dios, kinahanglan malampuson sila sa financial. Pero nay balaod nga tong subayon. Do not break God's law. Dunay balaod sa paghatag. Dunay pamalaod sa paghatag. Kung sa gani ang atong balaod sa paghatag, sa financial, magmatinumanon ta sa paghatag sa atong ikanapulo. Ang mga Hudyo, bisan asa, mga Hudyo sa Amerika, 10% silang income ginapadala gyud na nila sa Israel. Wala gyud usad nilang di matinumanon na. Ang sa ato karon gi-engraft na lang sa tuwa ng espirituha. So ingon si Jesus Christ, kinahanglan matawo mo pag-usab sa tubig o sa espiritu. By nature, Hudyo o Hintil, naagyod ang espiritu sa ihalas. Kabalo mo sa ihalas ng espiritu? Ang espiritu sa pagsupak. Wala gyud pagsubay. Niya, ako nakalibot naman ko sa tibok kalibutan. Usag gyud ta sa pinakaihalas ng espiritu. Kana bitang dili malipay mo subay og disiplina. Kana lang sa atong trafiko. Ganahan gyud ang Pilipino mo adto sa mo overtake sa tuo, makauna, linya ang tanan, makauna, ganahan gyud siya na. Murag naa gyud sa tuwang espiritu sa sulod na ang pagkarebilde o espiritu sa pagsupak, pagkamasinupakon. Pero para makaanita og maayong panalangin, ang isa sa atong subayon mao ang balaod sa espiritu nga walay lain kundi ang balaod sa pagtuman. Hallelujah. Nga nakita mangyud sa Ginoo, nga maglisod ta, mauna ang kinahanglan nga itanom na sa tuwa, kanang espiritu itanom sa tuwa, pinaagi sa iyang gahom. Kapila na lang ko giwali, unsa ang paghinulsol.
No? Pag hinulsol, mao ang pag-surrender sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Kanang completely i-surrender mo ang imong kaugalingon sa iyaha. So, na-sum up ang tibok ni imong kinabuhi karon sa gitagaan ka ng espirituha sa pulong nga pagtuman. Ang tanan ingog pagtuman. Ang kining libro sa Deuteronomy gikan sa chapter 1 ngadto na sa katapusan, matawag ni siya nga book of the law of obedience. Murag diha gitudlo tanan sa Ginoo sa iyang katawhan ang tanang mga pamalaod sa pagtuman. Og diha gitagaan pud sila kondisyon kung unsa gyud kanang pagtumana kinahanglan buhaton. Nya usab-usab akong ginasulti sa inyo ha nga naay bayad ang tanan nga pagtuman og naapoy bayad ang tanan nga pagsupak. So, masum up nimo sa the whole book of Deuteronomy from chapter 1 up to the last chapter, makita nimo diha up to the chapter 34 of Deuteronomy. Masum up nimo tanan diha ang pagtudloan ning balaura. So dunay bayad ang pagtuman ug duna po'y bayad ang pagsupak. So gitudloan sila unsaon ang pagtuman. In fact, makita ninyo ni sa gisulti niya sa iyang mga sulti dinhi sa Deuteronomio nga gwapo kayo akong usbon sa inyo ha ang gisulti sa Ginoo sa iyang katawhan. Kini gisulti ni mga physical no nga Israel. Kanang tinuod ba? Nang dili ihalas nga Israel. Tinuod nga Israel. Apan nahimo gyapong mga gahig ulo. Kay wa gyud sila magpasakop sa gihatag sa ila nga makapausab sa ilang kalag. So, gitudlo diri kining pamalaura. Og ingon siya, may tabo, kung magpatalinghog ka sa masingkamuton, gayud sa tingog ni Jehovah nga imong Dios, sa pagbantay, sa pagbuhat, sa tanan nga mga sugo niya nga ginasugo ko kanimo nining adlaw, nga si Jehovah nga imong Dios, magabayaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasod sa yuta. Ug kining tanang mga panalangin moabot kanimo ug modangat kanimo kung patalinghugan mo ang tingog ni Jehovah nga imong Dios. So, dinhi makita na ninyo sa Deuteronomy 28, 1 to 2, nga nagtudlo na daan siya kung unsa ang bayad sa pagtuman. Nag-emphasize gyud dinhi ang pulong sa Dios o ang Espiritu sa Dios sa kamahinungdanon sa influensya sa ginatawag pagtuman. Amen. So, gina-influensya ang Israel sa pagtuman. Pero ang nakadiferensya nato sa ila, nakasabot ta sa ginatawag born again. Si Jesus Christ, pag ganin niya, gihatag sa ila ang Yahweh. Ingon siya, repent, pag inulsol ka mo, kayang gingharian sa Diyos, haduol na. Kay gusto sa Diyos, makasulod sila. Kay kung walang gingharian sa Diyos, di sila makasulod. So itudluan sila, una, mahatag sa ila, ang gahom sa pagtuman, Espiritu sa pagtuman, kinanglan na ay pultahan, nga maablihan, pinaagi aning Yawiha. Yahweh sa pagtuman, mao ang paghinulsol. Amen. So, gitudluan sila ni, pero wa masakpi sa daghan sa ilaha. Salamat kay nasakpan nato karon. Abi ninyo igsoon, pagkang tao matinumanon na Espiritu sa pagtuman, kana mao'y ilanan nga naginulsol na gid siya. Praise the Lord.
Praise the Lord. Pagka naghinulsol ka, repentance is an act of surrender. Total and complete surrender of your life to the Lord. Mao bitang moingon ka, Ginoo, gikan karon, ako nang isurrender ang akong kaugalingon sa imuha. Dili na ang akong pagbuot may matuman, ang imuha na. So, totally patay gyud ang imong pride diha. Mao ni ang dili madawat sa daghang kaayong mga tao, labi na mga kalalakinhan. Kay ang lalaki giilog niya ang pagkahari sa Ginoo. Sa Garden of Eden pa na nahitabo. Asa nagsugod ang original sin? Di ba sa Garden of Eden, gitudluan na silang magmatinumanon? Niya ni supak siya, kay natintal siya ni Satanas. Pag tintal sa tao, niya ni supak siya, ang sovereignty ng ginatawag o katong pagkahari sa Ginoo, giilog na sa tao. Ingon ang tao, ako na'y mubuot sa akong kaugalingon. Ako na ang mubuot unsay maayo sa kuwa, unsay dautan sa kuwa. Ngawa na siya magpasakop sa Ginoo. Ihawa na siya totally sa Ginoo. Pero, mao na itong sinugdanan sa sala. Kay ang iyang pagbuot, mao na may tumanon. Unsa ang maayo sa kuwa, ako na mo determine. Unsa ang dautan sa kuwa, ako na mo determine. Mao to ang kahoy sa kaalam, sa pag-ila, sa maayo o sa dautan. That means you are no longer under the sovereignty of God. The Lord is not sovereign in your life anymore. Ikaw na'y sovereign karon. Kay ikaw na may magbubuot sa imong kaugalingon. Amen. Pero napay remnant ang Israel ani nga espiritu nga may doon na pagani sila remnant ani nga murag pasakop sila pero sa lain lang nga balaod lang ni Moses sa Torah. Nya abi nilag mao na to ang katapusang kabubuton sa Dios. Wa sila kabalo nga ang Torah daang kabubuton na ay bag-ong kabubuton ng Dios. Pero makita nimo ang remnant sa ilang pagtuman nga gihimo nila tong sovereign. Mo nang bisan sa ilang pagkaon, sa ilang adlaw, sa ilang kining mga pamatasan, kustumbre. Gisubay gyud nila tanan didto kay mao toy ilang gipasakupan. Pero makita nimo giunsa nila ba? Kanang ilang pagsinina lang, kanang mga lalaki dunay mga ang iyang buhok gipataas pagkatapos gibutang nga curlers nga og kuhaon nagtuyok to dire sugo man na sa ilang kostumbre nga may buhaton. May obedience sila pero dili obedience nga sumala sa pagkamatarong sa Dios. Pero may obedience. Walang masubay ba? Maulag ito ang ginatawag self-righteousness. May righteousness sila, pero ilang kaugalingong hinimo lang. Dili righteousness nga gikan sa Dios. Mautong natumang yun pagayo ang isulting siya na ang magbubuot sa iyang kaugalingon. Dili na ang Dios may magbubuot sa iya. Siya na'y nagabuot on sa iyang makaayo niya, mabitaw ning relihiyon, pagbuot yun ni tao. Denominasyon. Kaya naghimong-himong sila church law o balaod sa ilang iglesia, tapos mao to ilang ginasubay. Mauni ang maayo sa tua. Sila na nagbuot unsay maayo, unsay dautan sila. So, wa mamao. Anawan ninyo ang isulti sa kasulatan. Dinhi sa Roma 10. Mga igsoon, ang tinguha sa akong kasing-kasing ug ang akong pagampo sa Dios tungod sa Israel, mao nga sila mga luwas. Kay ako nagapamatuod kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios. Apan dili sumala sa kahibalo. Na ay kakugi sa Dios, pero dili sumala sa kahibalo.
Kay sanglit wala nila hisayri ang pagkamatarong sa Dios o ginapaninguha nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon, wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Gipaninguhan lang tukuro nilang kaugalingon, wala na hinuon sila karon magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Pero na sila kaugalingon pagkamatarong. Unsa gani ang tawag sa ilang kaugalingon pagkamatarong? Kaugalingon lang. Kaugalingong pagkamatarong. Sa ilang mata, matarong sila. Mao na ginatawag self-righteousness. Pero ang atong gisgutan karong gabi nga ginaklaro na ako pag-ayo ani nga kongregasyon ang ginatawag God's righteousness. Ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Nga pasakupan sa tao. Nga mabatunan lang nimo na sa tinuod nga paginulsol. Mobalik ka sa sovereignty sa Dios. Mobalik ka sa iyang sovereignty. Lord, wa ako kabalo unsay maayo sa kuwa, unsay dautan sa kuwa. Mo bitaw sa atong pagalagad dunay ginatawag decision making. Dunay decision making. Because of the fallen nature of man, you need to decide. Amen. You need to decide. You decide to obey God or you decide to obey yourself. Whichever way you go, one of them is not right and one of them is right. Dunay usang tama diha, dunay usang dili. Makaila ka pagkagipili mo ang imong kaugalingong dalan. Kayang dalan nimo kanunay supak sa dalan sa Dios. Pero pagkagipili mo ang dalan sa Dios, dili pwedeng walay paghinulsol. Hallelujah. Dili pwedeng walay paghinulsol. Nya pagka naghinulsol kang tinuod, ang ebidensya sa tinuod nga paghinulsol mao ang pagtuman. Ang tao matinumanon na. Giyon sa man nimo pag-ila. Giyon sa man nimo pag-ila nga ang imong paginulsol, Dios nun nga paginulsol. Sama sa akong ikasulti, na ay sukod ang Dios. Ang sukod sa Dios, dili denominasyon, dili relihiyon. Dili man kadiha masukod. Kayo sa relihiyon o denominasyon, ang gahig ulo, mao ang pinangga. Ang masinupakon nga tigpahimutog tao, ang karnal, mao ang matarong. Ang espirituhanon, daotan na hinuon. Ako gikan ko sa denominasyon. May nampuon ko sa Dios, may gugmaon ko sa kalag, 24 oras ko nagampo sa iyaha. Nahimo naman hinuon kong daotan. Pero ang official sa denominasyon, na 24 hours nasa iyang negosyo. Nagnegosyo, dili full time, nagnegosyo. Tagsara niya makita ang Biblia, ang butog, ampo siya sa mga kalag, kayang tod karon gapanahiman og sako, og ang uban, nagauma. Perti naman hinong matarong, nga naman, kay nabutuhan man, nga mahimong dako sa katungdanan. Ako'y katungdanan. Di man po kumudawa ito katungdanan. Gusto na ako katungdanan gikan sa Diyos. Wanay mo labaw pa sa katungdanan gikan sa Diyos. Wanay labaw pa sa pagkapastor. Hallelujah. Labaw pa na sa pagkapresbiter. Labaw pa na sa pagkasuperintendent. Ang pagatimanog kalag, labaw sa tanang trabaho, sa tanan nga gihatag sa tao. Mao nay akong gitinguha. Ina na ang gingharian sa tao. Pero diri sa gingharian sa Dios lahi. Ang pinakadako dinhi, ang pinakamatinumanon. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. So, pagka niliso ka paingon sa Dios,
naginulsol ka, magmatinumanon ka gyud sa iyang tingog. Pagka magmatinumanon ka sa iyang tingog, ang imong sundon ang manluluwas na. Siya na ang mo determine o sa'y makaayon nimo sa imong kinabuhi. Siya na ang mo determine sa imong kinabuhi o sa'y maayon si dautan. So, musulod na diha ang itatawag discipleship. At tanan mo yung discipleship. Unsang discipleship? Ingon ang Ginoo sa imuha. Ang dili makabiyag inahan, amahan, igsoong babae ug lalaki, ug musunod ka nako, dili takos nako. Ang imong mataron mahimo ng espirituhanon. Ang pananaw nimo completely mawa sa pagkatawhanon nga nagasunod sa kaugalingong pagbuot. Ana ang pamilyang tawhanon. Ang pamilyang tawhanon doon na po'y pagkamatarong. Unsang klase? Kaugalingong pagkamatarong. Bago lang akong isultihan tubag. Ang pamilyang nalaglag, mao ni ang pamilya ni Adan ug ni Eva nga mao ang unang nature sa tao. Ang ikaduhang Adan, si Jesus Christ. Ang unang Adan, nalaglag tungod sa pagsupak ug nakabaton sa kamatayon. Ikaduhang Adan, nagtudlo na tog pagkamatarong, pinaagi sa pagtuman, paingon sa kinabuhi. Muna itong ipasakupan. Lahi ang pananaw sa unang Adan ug pananaw sa ikaduhang Adan. Para sa unang Adan nga wa makaila sa kinabuhi sa ikaduhang Adan, ang atong espiritual nga pagkinabuhi, kabuangan, binuang ni sa ilaha. Hallelujah. Pero, pananaw ni Jesus Christ ni, pagka nagbiya ka sa imong kaugalingon, ingnon ka buang-buang. So, ang loyalty nimo karon na kay Jesus Christ, kay naginulsol ka. Pagkahuman, kung imong pamilya dili loyal kay Jesus Christ, di magbuwag mo. Pero naabaya na siya ay gugmapod. Ang tawhanong pamilya napod ba ay gugma? Ang Diyos nung pamilya napod ba ay gugma? Unsay gugmas Diyos nung pamilya? Diyos nung gugma. Unsay gugmas tawhanong pamilya? Tawhanong gugma. Mo nang makita nimo magkasinumpaki. Maayo man ang imong mga pamilya, imong ginikanan, imong misoon. Pero nga nung dautan naman sila inig pangalagad nimo. Nga naman, simple. Ikaw na ginulsol na o nibiya na sa pagtuman sa imong kaugalingong pagbuot o ang pagbuot na sa Ginoo imong gituman. Sila nagpabilin nga wa mo surrender o nagpabilin nga dili magpasakop sa sovereignty sa Dios. Mo na nagkasupak na ang inyong espiritu. Mo na ikalahian. Pero niya ang lami diri. Ang tawhanong pamilya mahanaw. Mamatay. Ang tawhanong pamilya dili makaluwas. Ang espirituhanong pamilyang gipanguluhan ni Jesus Christ mauray makaluwas. Hallelujah, hallelujah. So, ang ebidensya nga ikaw nagliso na paingon sa Ginoo ug naginulsol, mauna ang pagtuman. Siya mo determine unsay makaayo nimo. Sa tawhanong pamilya, nakadaot na hinungo na imong pagalagad sa ilang mata. Moto ilang determination, di ba? Pagka nakas tawhanon, ikay nagabuot sa imong kaugalingon sa dautan unsay maayo. Pero pagka naginulsol ka, ang Diyos na may mubuot unsay maayo unsay dautan nimo. Usay mong pagalagad ikamatay nimo. Dautan to sa mata sa tawhanon. Pero maayo sa mata sa Dios. Hallelujah. Hallelujah. Sa tawhanong pamilya,
Walay ginatawag denial. In the human family, where Adam is the first Adam, the sinful Adam is the head, there is no such thing as denial. Wa joy denial dia. Pero sa Diyos nung pamilya nga si Jesus Christ ang ulo, balaod ang denial. Balaod ang pag-deny, paglimod sa kaugalingon. Ang dili mo sunod nako og mulimod sa iyang inahan ug ama. Lalimang ka ilimod mo imong inahan. Dautan na sa matang tawhanon, pero sa matang espirituhanon mao nay tama. Ang musunod nako og dili mulimod bisan sa iyang kaugalingon. Ilimod na ako akong kaugalingon. Lalimang kapatid mong kaugalingon ni mong ilimod. Inigan nimo wana kay imong kaugalingon. Mabitaw nang wala na tayo identity. Identified ta tanan sa iha. Wala kay identity imong hadari. Ako, wala ko identity. Na ako'y gustong buhaton para sa akong kaugalingon, di na ako mahimo. Mato ko Hong Kong, gusto ko magnegosyo buy and sell. Di ko, ilimod na ako na. Dili man na maoy iyang pagbuot. Sa mata sa tao, gwapo kay na. Pastor, kanunay ka sa Hong Kong. Kadagan nagsuggest ako. Pag buy and sell, dili bitaw na o kiton butangan lang ni mong Jesus Christ. Gamitagod ng imong karatula. Tanawang mga yawa ng mata. Ipagamit pa sa kuha ng Jesus Christ, the name of Abba, name sticker, ibutang daw sa mga kinarton nga akong paliton niya, ibaligya diri og sobras katunga ang presyo, o kaya mag-open daw ko diha og mall dihang gamay sa downtown. Perti daw halina o niya, ginansyado kayo ko. Kung kining akong abilidad, gamiton ko lang is pagnegosyo, akong kaugalingon, dato na ko ron. Oo. Lalimang ka nagasiroy kung stibo kalibutan. Sa mata sa tao, di ba na dautan? Dautan ba na? Sa matang tawhanon, dili. Gwapo na inuna. Maubita na gihimo sa ubang worker. Maubita na gihimo sa ubang ministro. Pero igsoon, sa taong naghinulsol, dunay balaod nga ginatawag denial. When you are a disciple of Jesus Christ, you have denied yourself. Pagbuot niya to, mao to yung napili para nimo anak, makaayo nimong ilimod mo ang imong kaugalingon. Ingon ang matang tawhanon ni Adan ug ni Eva, dili ayaw gilimod. Ayaw. Kasayang. Pero tanawa, ang kalahian sa naginulsol ug wala. Ang kalahian sa under sa sovereignty sa Dios ug dili. Kita na ninyo? Dili pagani ako. Ang uban, gisumpay-sumpay ang akong tingog ug pagwali. Gibaligya tag 15 pesos. Labi nag ako na mamaligya sa akong kaugalingon. Pero dili nako pwedeng ilimod ang pagbuot sa nagtawag sa kuha, sa dihang naghinulsol ko, ang imong pagbuot may akong tumanon, dili ang ako. Mato'y paghinulsol. Ang Dios di ay, kabalo siya kaysa sa tuwa. Malikayan gyud di ay ang korupsyon sa ministry. Pagka dunay denial. What joy corruption? Di ka makorap sa butang sa kalibutan, di ka makorap sa mga butang makita.
Wala. Now, dunay ni angka sa akong ministry, in just a short time, nahimo ng unsa, hopelessly corrupt. Klarong wa maginulsol. Klarong wa moingon. Dili ang akong pagbuot ang imuha may matuman. Dili ang akong pagbuot. Gusto ko magnegosyo. Ako gani wa kahuna-huna gisuggest pa sa uban. Pag negosyo, pastor, gusto nila igso nilang pagbuot, ipatuman sa kuha. Unsa may akong gihinulsulat? Not my will, not their will, but thine be done. Pangutan-on nato ang akong espiritu nga di nagatubang kong naginulsol. Pagbuot ba nimo na? Hingon siya. Kinala pabagusbo na ako nimo na. Ilan sang taba ka pag-usab para ma-deny ka lang sa imong kaugalingon para sa kuha? Hallelujah. Makakita kog billion, I cannot be corrupted because I am walking on the way of denial. Ang uban, makakita lang 10,000, corrupt na. You see that? You see the difference? Hallelujah. Maning mga turning points in your life, turning points in your ministry. Mga ministro, paminaw mo ani ha? Paminawan ninyong pitfalls in the spirit. Di gyud mo matintal, labi na ibutang na mo sa dapit nga prosperity ninyong kinabuhi. Mao ni makadaot. Pagka makatilaw, may pamunya tumuna mo sa poverty. Natong namo sa poverty, poverts pa kayong kinabuhi nyo. Wa jud mo matintal. Pero sa dihang gibutang na sa prosperity, dagko ng mga mata, lain-lain ang nakita. Pagkatapos nakitaan pa, wapo di ang ministry no kay magamit pag yun nato. Wow. That's not it. So I am trying to tell you the turning points in our lives. There is a conflict here. Hallelujah. That we must have to see. Look at what the Lord said. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou severest not the things that be of God, but those that be of men. Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Kita ninyo? Ang gisulti niya sa 24. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Hallelujah. Now, this is something new. This is an introduction of something new. But these are spiritual principles to guide us. And the key is our repentance. We will never understand the teachings of Jesus Christ
if we have not repented. If we have not submitted ourselves totally unto Him. If we have not surrendered ourselves completely through repentance. What is repentance? Not my will, but thine be done. You will never understand the spiritual principles of the Word unless you have repented. Unless you have made a commitment to follow Him. Not your will, but His will be done. So Jesus Christ was introducing something very, very new. See that? Peter then took him aside in the earlier verse and began to rebuke him using strong language. Because he cannot reconcile the teachings of Jesus Christ with his own life, which is yet a carnal life. Ingon siya, dili ka mamatay. Ingon si Jesus Christ, mato ko Jerusalem, kaya mamatay ko dito. Dili ka mamatay. I-rebuke siya. Dili ka mamatay. O sa isulti si Jesus Christ. Sa mata sa tao, ang kamatayon, dautan. Sa mata ni Adan ug ni Eva, dili gwapo na. Limang ka, mato ka para mamatay. O, mga workers, niyan himo para mga matay. Nangamatay na ba mo? Nangamatay na ba mo? Namatay na mo sa inyong kinabuhi. Ang musunod sa akong example, di na kaminyo. Pero wapog sa kinabubuton nga nagsubay sa dedication sa Ginoo. Mo na denial. Napabay mas kuyang denial ana. Di masabtan sa tao na. Mo nang ang una nilang ipangutana sa kuha kada kita, pila na may mong anak? Ingko daghan. Pila ka buok? Ingko karon ang ipa-eskwela ko 40. Tanaw dayon ko libat ng matay soon. 40 na imong anak. Kulabaw pa ana. Huwagin sila kasabot. Pero tinod ba akong isulti? Prinsipyo sa Ginoo. Amen. Dili si Satanas nga si Pedrong lawas, kundi si Satanas nga espiritu nga nisulod niya ang nakita sa Ginoo. Peter had his mind on the things of men. The things of men, these are the things of the unregenerated man. Anang natural nga pangunahuna gud sa tao? Unang Adan ba nga pangunahuna? O sa nahimo siyang galamiton ni Satanas. Unya na misunderstand pag yun niya ang mga purposes sa Ginoo, katuyuan sa Ginoo. Nya nauna na hinuon ng tao sa Ginoo. So when our minds are only bent on the things of men, there is a possibility of becoming Satan's tool or man's tool. When we are only bent on men's or things of men, there is a possibility of misunderstanding the purposes of God. There is also a possibility of placing human will before God's will. Nauna ang kabubuton sa tao, naulahi ang kabubuton sa Diyos. Kaugalingong pagkamatarong, pagka nauna ang atong kabubuton, naulahi ang sa Diyos. Diyos nunta o naginulsol, pagkakanunay natong giuna ang kabubuton sa Diyos. Dili ang ato, kung dili ang iyaha, may matuman sa atong kinabuhi. Hallelujah! Hallelujah! So that's why Jesus Christ said, if any man will come after me. Now, he stresses the fact
that there are always options in discipleship, in following Him. If, everybody says, if. Kung dunay tao mosunod nako, nagsuggest ni nga dunay gyud kay pilian. Dili gyud pinugsanay ang pagsunod sa iyaha. There are options in discipleship. You can make a choice whether to follow Him or follow your own will. Nasa imo ha. Pero kung in kaso, nakapili ka sa iyaha, these are the detailed demands in case you have chosen to follow Him and surrender your life unto Him through repentance. And before He can give you the power or the gift of the Holy Spirit, which is the spirit of obedience, these are the detailed demands. He said, let him deny himself. What is denial here? Denial here is you renounce yourself as the center of concern and attention. Limod mo ang imong kaugalingon. Dili na ikaw ang sentro sa atensyon. Dili na ikaw ang sentro sa pagtagad. Dili na ikaw ang sentro sa pagbati. Siya na. Ang iyan ang kabubuton. Denial here is you renounce yourself as the center of your concern and attention. And it must be the will of Him that you followed to be the center of your concern and attention. Mao na to ang mahimong sentro sa tanan mong pagbati. Sentro sa tanan mong hunahuna. Sentro sa tanan mong atensyon ang iyang kabubuton. Hallelujah. Then He said, let him take up his cross daily. Everybody says, let him take up his cross and follow me daily. Adlaw-adlaw yun na. That means you must cheerfully bear the suffering that will incur in your following Him. You must cheerfully bear the suffering, cheerfully bear the shame, and cheerfully bear the loss directly connected with the following of Jesus Christ. Kinahanglan sa malipayon, imong pasanon ang mga pag-antos, ang mga kaulawan, ang mga pagkawala nga mahitabo sa imong kinabuhi. Nga dunay diretsong kalabutan sa pagsunod nimo sa iya. Basig sa pagsunod nimo sa iya karon, mawala na imong mga ginikanan. Mawala imong tawhanong pamilya. Mawala imong mga higala. Mawala ang imong prestige sa kalibutan. Mawala ning tanan. Apan ihon siya, pasanon mo imong cross. Pasanon mo ni, nga dunay kalipay adlaw-adlaw. Mao ni ay imong cross nga pasanon. Hallelujah! And He said, let him follow me. That means you must pattern your life after Him. Don't follow to the right nor to the left. Follow where He goes. Follow where He goes. I-pattern gyud nimo ang imong pagtuman sa iyang eksaktong kinabuhi o kabubuton. Kung asa sa kapaingon, dito ka moto. Pattern your life on mine. This is what He was saying when He said, follow me. Pattern your life on my life. In contrast to what Peter has just done. He said, I'm going to Jerusalem to suffer there. Peter said, no, over my dead body. Gisupak ni Peter ang kabubuton sa utok sa iyang magtutudlo. Kabubuton ni Pedro to. Maayo ang tanawon, nalimang kay mong pugnan ng kamatayon.
Pero dili man to mao ipagbuot sa amahan. Mas makaayo sa amahan nga mamatay siya. You see that? In human eyes, the death of Jesus Christ means failure. It means a loss, great loss. But in the mind of the Father, in the will of the Father, you must do it because that is the ultimate sacrifice for the payment of sin. Wala ka sabot si Pedro na. Pero nagalakaw na si Jesus Christ karon dili sa ikaw galingon. Mao na nagampu sa Gethsemane. Unsay gisulti niya? Not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. Hallelujah. Now here, in our present life, let us not be too much minded on the things of men, on the minds of men. Tanawa dire, sa isulti ni Jesus Christ. Ang mga requirements niya, kuya kaya, no? Ingon siya, for whosoever will save his life shall lose it. Kuya kayo. Sa tao, sa hunahunas taong wa magilusol, kinanglan luwason ako akong kinabuhi. Kinanglan magnegosyo ko. Gamito na akong ministry. Luwason ko akong kaugalingon samtang panahon pa. Kung sila kasabot sa hunahuna, sa tagiyas kaluwasan, nga akong gisunod, ang magawala, ang magaluwas sa iyang kinabuhi, mawadaan. Kung saan naman yung kinabuhi, magnegosyo ko, basig na ako sa kamilyon, kung saan naman ako sa kamilyon? Ning kinabuhi, pero nawagtangan ko kinabuhin na yun. Wa na ko kasunod sa yaharon. What is, I weighed this, what is 10 million to eternal life and the privilege of following Him and carrying my cross? What is that? Eternity and temporal life. Nakoy gwapong balay, gipahiran kog mumho sa akong asawa, mura kog hari, akong pagbuot may matuman, nakoy duwa kasakyanan, bye-bye Lord. Unsa man to? Mao tong kinabuhi. Giluwas ko nga akong kinabuhi. Mao toy akong giluwas. Pero nawagtangan ko sa pribilehyo nga mosunod niya, nawagtangan ko sa reward nga eternal. That is what he was saying. And that is what I am just saying. But on the other hand, he said, they that lose their lives for my sake shall find it. Hallelujah. Now Jesus was saying, the one who sets up the physical and temporal as ultimate will ultimately lose. If you set up the temporal and the physical as the ultimate goal of your life, you will lose. But the one who counts the physical and material as little will win the real life. Now, clearly stated, Jesus was saying, be a disciple, a disciple, for the physical life is not the real life. Sumunod mo na ko, pagtuon mo sa kuha, sunda nga akong kinabuhi. Kayang physical o material nga kinabuhi ng gipangita, dili mo'y tinuod. Ang ako, mao'y tinuod. Hallelujah! Hallelujah! I was once on the crossroads of decision.
I have to choose between a life in the future that I do not know and a life that has already been set in a silver platter. Ang denominasyon nangandam na og plato sa kuwa nga gold og ang akong kutsara gold giandam sa gwapong lamisa. Ni ay usang nag-offer sa kuwa. Di ara ang tinuod nga dalan. Pagtanaw nako sigpit og higtin. Wa ko kabalog asa paingon. Ni sangkad nga dalan, gwapo kayo. Nakaplano na tanan. Kinanglan mo decide ko, nining duha. Akong natimbang ang temporal ug ang eternal. Temporal, lami, bulawanon, asawa Amerikana, tinamod og way pagsulay na, pinahiran pa, pinayungan pa, garlan kutob din sa mata. Whereas kining gi-offer din sa kuwa, maoy tinuod. Wa ako kabaloon say nasa unahan ang nakasulat pagtuulang. Ang nakasulat sa unahan eternal, dinhi klaro ang nakasulat temporal. Mura kog si Moses, akong gitimbang, akong gipili pagkahuman. Ang wa matahak sa tao. Apan maoy tinuod nga kinabuhi. Kinabuhi with Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Nahimo kong usa ka tinun-an ni Jesus Christ. Nakit-an ko ang physical kadtong gipakita sa kuha dili maoy real nga kinabuhi. Ang pagkaymong tinun-an og alagad niya may tinuod og real nga kinabuhi. Then Jesus Christ went ahead by saying, "For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Tuara ang konklusyon. Unsa man kunong maimo kung gipangita mo ang imong kinabuhi ug tinuod ni saksid ka ug naangkon mo ang tibuok kalibutan. Ang tanang sakinan sa Davao imuha. Ang tanang yuta sa Davao pati ng Samal Island imuha. Pero doon ay record na napakyas ka sa pagsunod sa iya. Unsa man kuno'y maimuha. Ngano, maniguwang ra ka. Pagabot og 70 anyos mangluy-luy na imong liog, gusto nimong dili. Pero di na ka makabalik niya tong 40 o 30 anyos ka nga naa kay option sa pagsunod sa iyaha o pagpili pagluwas sa imong kaugalingon. Dili na tumabalik. I can gladly look back when I made the decision to lose my life for His sake. Hallelujah! Hallelujah! With no precondition, with no reservations. Walay mga kondisyon. Musunod ko nimo, basta mouswag ko. Walay kondisyon. Musunod ko nimo, period! Bahalag unsay mahitabo, period. Kung ang akong role sa pagsunod nimo tighinlo na lag CR hangtod sa imong pagabot, mautoy imong kabubuton, buhaton ko, period. Wala ko nisunod niya og namilig katungdanan. Pag-ingon sa Ginoong pabulad sa init, kay mo'y akong kabubuton, gitanaw ko ang akong nawong schoolboy complexion man gyud ning ako Pero kay mao yang kabubuton,
nagpasing init ko igsoon, bahala kang naunga ka. Bahalang masunog ka sa adlaw sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios kaysa muadto kag impyernong gwapo kaayo pero masunog ka sa way katapusan. Amen. Unsay yang ipahimo basta kabubuton niya kung gihimo kunyang tigpanilhig na lang sa iyang balay kutob sa iyang paghimo ug mao to yang kabubuton akong buhaton malipayon ko. Musulti kung di ko nimo himong television evangelist, di ko musugot. Kinanglan sikat ko daan. Wa ko mangayo ana mga igsoon. Kung unsay yang ipahimo sa kuha, maya akong ihimo. Bisan pag wa ko makit-i sa TV sa una, wa ko makaila. Pag ingon niya mo krusada ko dito, bisan why nakaila nako, magkrusada ko tagtuluray mo tambong, wali ko sa magyapon sa akong pagwali karon. Hallelujah. Ana ang pagsulti sa Ginoo. What's the use of winning the world and losing your soul and your relationship with the Lord? What can a man swap for his soul? What can you exchange for the privilege of following Him and be counted as a disciple? What can you gain in exchange for that? Unsa man ang imoy ka swap ana, unsa man imoy ka baylo ana, kaluwasan sa imong kalag. When you become a disciple and you follow Him, then you have seen the overwhelming importance of your soul and your destiny. Hallelujah. Kitaan mo ang dili maisip nga kamahinungdanon sa imong kalag ug sa paingnan sa imong kalag. Hallelujah. Mo nang kamong mga nagasunod kauban sa kuwaning ministry ha, tugkara usaan ninyo kung lalumba mo. Tugkaraw sa ninyo, ayaw mong pagbasta-basta. Pamalandong mo pag-ayo. Tugkara ninyo ang kinahiladman ninyo nga mga dedication and commitment. Kung alanganin mo, pag-unahuna pag-usap. Kaya ang pagsunod sa iya is a lifetime commitment of denial. Hallelujah. What's the other reason of the Lord for the disciple? He said, "For the Son of Man shall come in the glory of His Father." Here, the Lord is predicting the second coming, which will not only be glory, but also power. That means, when you have chosen to become a disciple of the Lord, He is going to come and reward the way in which you have lived. He said, "I am coming in glory and power, and I will reward every man according to his work." What is your work? I thank God that I have repented and I have obeyed in spite of the big temptations of the world. I have not forgotten the spiritual instruction of the Lord. What shall it profit a man if he gains the whole world and then he loses his soul? I have not forgotten that. When you live a life of denial, you will be far from corruption of the world. Hallelujah. Mga workers, mga ministers, mga full-time, mga workers nga nakiguban nako, do not be corrupted by what you see in the world. Do not be corrupted by money. Do not be corrupted. Kano sa ka makorap, pagka makitaan mo ning tanan, og muyon ka, maayo ni para sa kuha.
imo nang kaugalingon ang naguna, padaplin ang kabubuton sa Dios. Pag pick up nimo sa kabubuton sa Dios, magamit ta pa ba ka? Gamiton ta ka para sa ako. Pagka ikaw nagasunod sa Ginoo, ginulsol kang tinuod, ang Ginoo mao kinahanglan mo pick up nimo og ingnon ka, magamit ta ba ka? Gamiton ta ka. Praise the Lord. Nagpagamit ka ba sa Ginoo o ang Ginoo may mong gigamit? Nagpagamit ka ba sa Ginoo? O ikaw ang naggamit sa imong kaugalingon karon para sa imong kaugalingon kayuhan? Makitaan ninyo diri, ang taong nagsurrender, na ginulsol, dili ang iyang kabubuton may matuman. Ang kabubuton sa iyang gisunod may matuman. Pagkakabubuton niyang matuman, usahay, sokwahi ka sa mata sa tao. Buang-buang ka sa mata sa tao. Di sila makasabot nimo. Kay nganong dili sama sa ilaha ang imong utok. Tingala sila pagayo. Pero wa sila kabalo, nagasubay ka sa espirituhanong prinsipyo sa pagpahimuot sa usa na nagtawag sa imo. Then when you live the life of a disciple, which is the life of obedience, spirit of obedience is the procurer of all blessings. Pinanalanginan ba inyong pastor karon? Para kang kinsa? Dili para sa kuha. Maunang bisan o sa ihatag sa Ginoo sa kuha, di ko makorrupt. Wa ko'y gipanalipdan. Ang gingharian may nanalipod nako, siya may nanalipod nako. Pero ang tao nga nagabuhat sa iyang kaugalingong kabubuton, kanunay nahadlok. Gipanalipdan niya ang iyang kaugalingong gingharian, kay basig na ay makasulod. Makapangawat, bisan kamay. O nandi ka tulog, pula kanunay ang mata. Kanunay makigbugdo, makig-away sa uban, nga makaubay sa iyang gingharian, sipaon, pamalikasan. Ayaw pagsulod diri kay teritoryo ko ni. Mauni ang akong ganansya. Ayaw pagsulod diri. Mauni ang akong naangkod na kalibutan. Ang inyong pastor, kano sa ninyo nakitang ni pula ang akong mata? Bisan uso ang sore eyes karon. Ang inyong pastor, kumpletong tulog kanunay. Wa ko manalipod sa akong kaugalingon na ay usang ga panalipod nako. I do not protect myself. There is one that protects me. If somebody wants to kill me, they can. But who is protecting me? I have a promise. No weapon that is formed against thee shall prosper. Every tongue that shall rise against thee, in judgment you shall condemn. Hallelujah. Siya ang panalipod, ang iyang gingharian, maoy pinakalaming panalipod. Hallelujah. Manang watay kahadlukan. Ang uban, mga insecure sila. There is no insecurity in the kingdom of God. Gingharian man kaha sa Dios sa inyong gikahimutangan. Walay ma-insecure din Hallelujah. Ang panalangin ibubo sa matinumanon. Spiritus pagtuman ng nastuwa. Obedience is the preventer of contamination. Hallelujah. Obedience is the soul of prosperity. Obey His voice and the Lord thy God will make thee plenteous, the Bible says. Sundayan tingog,
ug himuon niyang madagayaon ka sa tanang butang. Ingon ang Ginoo. Gusto nato og dili. Mo nang ning pagalagara, wala nagasuportar nga tao ani. Pero welcome ang donation dinhi. Why ka suportar diri? Wa ko mga support. Pero welcome ang donation. Ang tanang members king harian gitudluan sa balaod, give your tithes, give sacrificially sa pledges. Magpanag-usahan nato para kang kinsa sa kahimayan niya. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When we walk with the Lord with a totally, completely surrendered life, a life that have repented and have promised that from now on, not my will but thine be done. This is the law of obedience, that from now on you will walk. When you walk into that law, which is the law of obedience, then victory is yours, prosperity is yours, longevity is yours. They that loseth their life shall find it. Magwag tang magwalas kinabuhi, makakaplag na Hinoon ni ini. Hallelujah. Hallelujah. Ang ultimate goal sa usa ka taong espirituhanon ang pagpangita sa kabubuton sa nagpadala sa iyaha. O giyang gisunod. Mao to ang ultimate goal. Unsay makapahimo, unsay mong kabubuton. I am back in your sovereignty. You determine what is right and what is wrong for me. But when you are still living the life of the first Adam, you determine for yourself what is right and what is wrong for you. That is the tree of the knowledge of good and evil. I determine for myself what is good and what is evil. But when I submit myself back to the complete will of God, then I go back into His sovereignty and let Him determine what is good and what is evil for me. If it is good in His sight to die for Him, although it is evil in the sight of men, I will obey His will. If it is good in the sight of the Lord to deny myself, and it is evil in the sight of my family, I would rather obey Him. Hallelujah. Now, I am living a life in total contrast of the principles of the world. I am living in the principles of the Spirit. Kontra nako karon sa kalibutan. Wa nakasabot ang kalibutan nako. Ako kasabot sa ila pero sila wa kasabot nako. Pero way bale. Namatay nako sa daang kalibutan. Namatay nako sa daang kinabuhi. Dili na ang unang Adan maoy akong ulo. Ang ikaduhang Adan mauna ang akong ulo. Now, here in these teachings that I have just read in Matthew chapter 16 verses 21 to 28, Jesus Christ starts to teach about the nature of His kingdom. Then Peter interrupts and intrudes the things of men into the discussion. Christ then delineates the demands and presents reasons why we should follow after Him. These are the principles of the kingdom of Jesus Christ. Welcome to the kingdom of Jesus Christ. The name above every name, the King of kings and the Lord of lords. When you have totally surrendered unto Him by repentance, then that is the time that you can claim He is your King. You are my King. Pero, o gaingon ka, ha,
kalami sa akong kinabuhi, ginatrapuhan pang akong dinhi. Dili siya hari, ikaw! Basta di pagani ka mabutan sa Ginoo, dili pa siyang hari, ikaw. Makabuot na bang Ginoo nimo? Huwag mo yun ang Ginoo kamang mo, kamang mo? Kamang. Mukamang mo? Ambak. Ambak mo? Ngayon gipaambak ta mo, aman lagi mo mangambak. Oh, kita na ninyo yung ministry? Kita ninyo ang pag-alagad? Hallelujah! Hallelujah. Salamat sa Ginoo kay gipadayag niya ni sa tuwa og nahimong panalangin kay dili na ni denominasyon, dili na ni relihiyon. Praise the Lord. Salamat Amahan sa imong mga pulong, sa imong mga panalangin. Amo kining nadunggan o Diyos pag-usap ang imong mga kabubuton. Salamat Amahan sa pribilehiyong imong gihatag sa pagsunod kanimo, sa pagkawala sa among kaugalingon, among nakaplagan ikaw. Akong gibalik ang pasalamat, ang kahimaya, ano katungganan. In Jesus' name. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.